Ngayon po na talagang tumaas na po ang presyo ng gasolina at ng diesel. Siyempre po, kayo, TNVS, apektado. Paano po yung pamasahe? At saka anong reaksyon po ninyo dito po sa ibibigay daw ng pamalaan na 5,000 para po sa subsidiya, para po dito sa mga produktong petrolyo? Ako, Ma'am Pat, yung 5,000 subsidiya na bigay ng pamahalaan sa atin, una, maraming pasalamat na rin sa amin yan. At kahit pa paano, may pandagdag dun sa nawalang kita namin dahil sa pagtaas ng mga presyo ng petrolyo. Yeah. Pero hindi po sapat ito. Dahil halos sa gasolina, halos kulang-kulang, kumulang 200 hanggang 300 ang nawawala sa mga gasolina na sasakyan. Oh. Sa diesel po, more or less 500 pesos po ang nawawala. Wow. Sa kita ng mga drivers sa pang-araw-araw. Oh, okay. So, my follow-up question there, June, is because of this, no, hindi pa kayo pinapayagan magtaas po ng presyo ng pamasahe. Status quo, no? Kumbaga, yung pamasahe, pareho pa rin bago po nagkaroon po ng krisis sa Middle East. Opo. Okay. Tama po, hindi pa tayo pinapayagan magtaas at wala pang nilalabas kung meron man itataas yung pamasahe or yung base fare ng TNVS. So hindi po maapektuhan ang ating mga mananakay. Pero ang hiling lang po sana namin, para hindi na talaga maapektuhan ang ating mga mananakay, yung po katulad ng sinabi ko noon, na baka silipin naman nila yung mga komisyon na ikinakaltas sa mga drivers ng transport network companies. Dahil napakataas din po. Umabot po sa 25 to 30% ang kinakaltas po ng Grab yan. Ang taas po. Samantalang yung iba, 10%, okay na sila. Okay. Malaking bagay po yan kapag niregulate po ng ating gobyerno yan.